Nakakahiya ka, Tay. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ako tinutukso sa school. Lahat sila tinatawanan ako kasi bakla daw ang tatay ko at wala akong nanay. Anak, huwag mo namang sabihin yan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang... Hirap? Anong hirap ang sinasabi mo? Mas pinili mo maging bakla, di ba? Nagpalaki ka pa ng boobs na mas malaki pa sa akin. Lahat ng kaklase ko, tinutokso ko na mas sexy ka pa daw kaysa sa akin. Alam mo, kung hindi mo sana ako inampon, baka mas normal ang buhay ko. Clarice, huwag ka namang ganyan. Lahat ginawa ko para sa'yo. Pinakain kita, pinag-aral. Pinakain? Pinag-aral? Kulang lagi ang baon ko. Tapos wala pa akong bagong cellphone. Hindi ako makasabay sa mga kaklase ko. Kung hindi mo sana ako inampon, siguro may mas maayos na pamilyang nagpalaki sa akin. Natahimik si Dory. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ng kanyang ampon. Sa isang sulok ay tahimik lamang na nakikinig si Amanda na kanyang nakababatang kapatid. At ikaw, Tita Amanda, huwag kang ngingiti-ngiti dyan ah. Kahit bumiti ka, bungi ka pa rin. Kaya nga walang lalaking pumapatol sa'yo eh. Pare-pareho lang kayo nakakairita. Clarice, sobra ka na. Sobra? Totoo naman ang sinasabi ko. Nakakahiya kayong dalawa. Kung ako lang, hindi ko ipagmamalaki na may baklang tatay ako at bunging tita. Tama na, Clarice. Huwag mong basusin ang tita mo. Pamilya tayo. Pamilya? Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin kong walang ganitong pamilya. Nakakahiya! Napaluha si Dory at napayuko. Si Amanda naman, nanginginigan pa nga at pinipigilan ng inis. Sa loob-loob niya, punong-puno na siya sa kabastusan ni Clarice. Samantala, muling bumalik sa alaala ni Dory ang araw na unang dumating si Clarice sa buhay niya. 3 taong gulang lang noon ang bata. Gusgusin, iyak ng iyak at walang malay sa nangyayari. Ang nanay nito na dating manikurista ni Dory ay matagal niya nang sinisante dahil sa droga. Isang gabi, bumalik ito dala ang batang si Clarice. Dory, bili mo na lang ang anak ko. Wala na akong pera. Hindi ko na kayang buhayin to. Naluha ang mga mata ni Dory sa narinig. Hindi siya makapaniwalang kayang ipagbili ng isang ina ang anak nito. Ano ka ba, Anita? Anak mo yan. Ayoko na. Ikaw na ang bahala sa kanya. Alam kong kaya mo siyang palakihin at ituring na parang tunay na anak. Basta bigyan mo lang ako ng pera, kahit magkano lang. Wala na ngang nagawa si Dory. Niyakap niya ang batang si Clarice at binigyan ng pera si Anita. Alam din naman kasi niya na mapapasama lamang ang bata sa piling ni Anita. Sa mismong gabing yon, tinanggap niya ang bata bilang kanya. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon anak na kita. Ako na magiging tatay mo. Ako nang bahala sa iyo. Sa mga sumunod na taon, binuhos ni Dory lahat para kay Clarice. Pinag-aral, binilhan ng mga magagandang damit at ginawang prinsesa. Ngunit habang lumalaki, unti-unting nagiging maldita at lapastangan ng bata. Hindi na ito kontento sa kung ano ang kayang ibigay ni Dory, lalo na at humihina ang kita ng parlor niya. Clarice, sana maintindihan mo balang araw. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo lang. Balang araw? Kailan pa yon, Tay? Sa ngayon, ang nakikita ko lang, puro kahihiyan ang binibigay mo sa akin. Clarice, sobra ka na talaga ha. Kung hindi ang kapatid ko nagpalaki sa'yo, baka matagal ka nang nagpariwara. Di mas mabuti pa nga yun, at least hindi ako anak ng bakla at may bunging tita. Sumakit ang dibdib ni Amanda sa naging sagot ni Clarice. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Lumabas siya ng bahay nang hindi nagsasalita. Ngunit sa isip niya, malinaw na ang plano. Hindi na siya mananahimik. Habang naglalakad si Amanda sa madilim na eskinita, paulit-ulit sa tenga niya ang mga salitang binigkas ni Clarice. Bungi, nakakahiya at kung ano-ano pa. Parang karayom na tinutusok ang kanyang dibdib. Subalit ang higit na mas masakit ay nakikita niya kung paanong binabaliwala ng ampon ang lahat ng sakripisyo ng kapatid niya. Sa isip niya, hindi na sapat ang sermon.
Hindi na sapat ang pagsasawalang kibo. Kailangang turuan ng leksyon si Clarice. May kilala siyang mangkukulam sa kabilang baryo at ito ang naisip niyang makakatulong para gawin ang isang bagay. Samantala, naiwan si Dory sa parlor na nakatulala sa upuan. Si Clarice naman ay nakahiga sa kama, nagse-cellphone at humahagikgik sa mga kachat niya. Wala siyang pakialam sa sakit na naidudulot ng kanyang mga salita. Hindi niya alam na sa mga susunod na gabi, magsisimula na ang kanyang kaparusahan. Umaga pa lang ay nagising si Clarice na inis na inis. Kumakalam na ang tiyan niya, ngunit wala siyang ganang bumaba. Sa halip, tumingin siya sa salamin. Napakunot noo siya nang makitang may maliit na pulang sugat sa kanang bahagi ng pisngi niya. Parang kagat lang ng lamok ngunit medyo namamaga. Ano ba to? Nakakainis naman. Baka kagat lang ng lamok to. Ay, ang pangit tignan. Dinampian niya ng pulbo ang mukha niya upang takpan ito. Ngunit kahit anong lagay niya ng pulbo o concealer, halatang halata pa rin. Pagbaba niya sa sala, nadatnan niya si Dory na nagluluto ng almusal. Oh anak, gising ka na pala. Tara kain tayo. May itlog, tuyo at gulay ako niluto. Ano ba to, Tay? Araw-araw na lang tuyo at gulay. Nakakasawa na. Pasensya ka na anak. Ito lang kasi ang kinaya ng budget ko ngayon dahil marami tayong binayaran. Budget? Lagi ka na lang may rason. Tapos ngayon pa nagkaroon ako ng sugat sa muka. Siguro dahil to sa pag-uulam ko lagi ng tuyo. Tingnan mo oh. Lumapit si Dory at tiningnan ang pisngi ng anak. Nakita niya ang maliit na sugat na medyo mamula-mula at parang basa. Naku, baka kagat lang yan ng insekto. Lagyan natin ng gamot anak. May ointment ako dyan. Hindi na kailangan. Baka lalo pang lumalayan dahil sa cheap mong gamot. Huwag mo na akong pakialaman. Napatigil si Dory at nasaktan sa sinabi ni Clarice, ngunit hindi na lang nagsalita. Umupo siya muli sa mesa at tahimik na kumain. Sa gilid ng kusina, dumaan si Amanda bitbit ang isang tabo ng tubig. Napansin din niya ang sugat sa pisngi ni Clarice. Uy, Clarice, may sugat ka sa mukha ah. Ingatan mo yan at baka lumala. Tita Amanda, huwag ka nga makialam. Bungi ka na nga, nangihimaso ka pa. Ayoko makinig sa'yo. Napakagatlabi si Amanda at lumabas ng bahay. Kinagabihan, habang natutulog si Clarice ay bigla siyang nagising bandang 12:00. May matinding kirot siyang nararamdaman sa pisngi niya. Kinapa niya ito at natuklasan niyang medyo basa yun. Nang buksan niya ang ilaw, nakita niyang may konting dugo at nanlalagkit na nana sa sugat. Aray ko, ang sakit! Ano ba to? Halos mabalisa siya sa hapdi. Parang may libo-libong karayom na bumabaon sa balat niya. Wala siyang magawa kundi yakapin ang unan at maghintay na mawala ang sakit. Kinabukasan, nangingitim na at mas namamaga ang sugat sa kanyang pisngi. Paglabas niya ng kwarto, agad itong napansin ni Dory. Clarice anak, ang sugat mo sa pisngi. Bakit nagkaganyan na yan? Mas lumaki at namumula. May nana rin at may dugo. Baka kailangan mo na yan patingnan sa doktor anak. Ano ba tay, ang OA mo? Sugat lang to. Kung may pera ka sana, baka matagal na ako nakabili ng gamot. Pero dahil wala kang pera, tutuloy ako, naghihirap. Anak, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ako na ang gagawa ng paraan. Hay nako tay, tigilan mo na nga ako. Dory, mukhang lumalala na ang... Tita Amanda, tumigil ka na. Hindi ka doktor kaya huwag kang nagmamagaling. Mabilis na lumabas si Amanda ngunit halata sa mukha niya ang bigat ng loob. Sa sumunod na gabi, mas lumala ang sugat ni Clarice. Namula ang kalahating bahagi ng pisngi niya at tuwing hating gabi, hindi siya makatulog dahil sa matinding sakit. Para bang may humihila ng laman niya sa loob. Nagising siya na pawis at nanginginig. Tumingin siya sa salamin at nanlaki ang mga mata niya. Ang sugat ay may bahid ng dugo at nana na tumutulo pababa ng kanyang leeg. At ang nakakakilabot pa,
Parang may maliit na uod na gumagalaw sa loob ng sugat. Ano to? Diyos ko! Clarice, ano nangyayari? Tignan mo, Tay. May gumagalaw sa sugat ko. Ang sakit-sakit. Tinignan ni Dory ang sugat at muntik na siyang mapatili sa kaba. Totoo nga na parang may gumagalaw sa loob ng sugat ni Clarice. Diyos ko anak, hindi na ito normal. Tay, ang sakit, ang hapdi. Ang dami nilang gumagalaw sa pisngi ko. Tulungan mo ako, Tay. Amanda, baka kailangan na natin humingi ng tulong. Dali natin siya sa ospital o di kaya kay Mang Ernesto. Pero... Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Alam ko hindi tama. Kung hindi ito magagamot ng doktor, tiyak na si Mang Ernesto ang makakagamot dito. Natahimik si Amanda. Kilala si Mang Ernesto bilang malakas na albularyo. Madalas itong lapitan ng mga tao kapag hindi na kayang gamutin ng ospital ang kanilang sakit. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang napaupo si Clarice at nangingisay sa sakit. Tay, tulungan mo ako. Ang init ng katawan ko. Parang sinusunog ako. Napasigaw si Dory at niyakap ang anak. Si Amanda naman, nakatingin lang at hindi makalapit. Ramdam niya ang matinding konsensya. Ngunit pinipilit niyang manahimik. Matapos ang ilang minuto, tumigil sa pagsigaw si Clarice. Napagod na siya at nakatulog sa sakit. Naiwan si Dory na umiiyak sa tabi ng kama. Sa sala naman, nakaupo si Amanda at nakatingin sa kawalan. Huminga siya ng malalim at napapikit. Hindi niya masabi kay Dory ang totoo, na siya mismo ang nagpagawa ng kulam. Sa loob ng kanyang isip, naglalaban ng awa at galit. Oo, siya ang dahilan ng pagkakaroon ng sugat ni Clarice. Ngunit iniisip niya, kung hindi niya ginawa yun ay hindi kailanman magbabago ang ampon ng kapatid niya. 3:00 ng madaling araw ay biglang nagising si Clarice. Hawak niya ang pisngi niya na patuloy sa pagdugo. Tumayo siya at humarap sa salamin. Nanlaki ang mga mata niya nang ang sugat ay halos lumaki pa sa kalahati ng pisngi niya. Mabaho, malansa at kitang-kita niyang may gumagalaw na parang mga uod sa loob. Ano kaya to? Bakit nagkaganito? Tay! Napasigaw siya ng malakas. Isang sigaw na gumising kina Dory at Amanda. Dali-daling tumakbo si Dory papunta sa kwarto, habang si Amanda ay nanatili sa may pinto at nakamasid. Sa kanyang mga mata, may halong takot at lungkot na alam niyang nagsisimula na ang sumpa na siya mismo ang may kagagawan. Maghapon halos ay hindi lumabas ng kwarto si Clarice. Nangingitim na ang sugat sa pisngi niya at parang may malalim na hiwa na may nanunulas na dugo at nana. Kahit anong lagay niya ng kung ano-anong pampahid, wala yung epekto. Lalo lang nagmumukhang malagkit at marumi. Nasa sala si Dory at nag-aayos ng mga gamit sa parlor corner nila nang biglang lumabas si Clarice. Clarice anak, baka dapat magpahinga ka na lang. Mukhang masama pa rin ang pakiramdam mo. Tay, paano ako magpapahinga kung ganito ang itsura ko? Para nang namatay ang kabilang pisngi ko at nabubulok. Nakakahiya. Hindi naman anak, maganda ka pa rin kahit may sugat yung pisngi mo. Ganda ka dyan. Ang dami kong naririnig sa labas. Pinagtatawanan ako ng mga tambay. Pinanlakihan niya ng mata si Amanda na noon ay nasa gilid at nagwawalis. Tita Amanda, ikaw na naman siguro nagsasabi sa mga kapitbahay, no? Ikaw ang chismosa dito eh. Hindi ako, Clarice. Wala akong sinabihan kahit kanino. Isa ka pa naman bunging chismosa. Alam ng lahat ng sikreto dito sa bahay dahil sa'yo. Napahinto si Amanda at kinagat ang pang-ibabang labi niya. Hindi siya sumagot at tumalikod lang at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Sa loob-loob niya, gusto niya nang sumabog at sabihin ang totoo. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kinahapunan, pinilit ni Clarice na lumabas at bumili sa tindahan.
Pagdaan niya sa mga tao sa kanto, agad silang napalingon. Napatakip sila ng ilong dahil sa amoy na nagmumula sa kanyang sugat. Lahat sila'y nakatingin sa kanya. Nataranta si Clarice at napayuko at mabilis na umuwi. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang plastik na binili niyang sabon. Pagpasok sa bahay, binato niya ang kanyang tsinelas. Tay, nakakahiya na to. Pinagtatawanan na ako sa labas. Ayoko na. Anak, kalma lang. Kaya nga sinasabi ko, magpatingin na tayo kay Mang Ernesto. Albularyo lang naman yun, Tay. Anong magagawa nun? Dapat ospital. Anak, sa tingin ko, hindi ito pang ospital. Iba ang pakiramdam ko. Hindi normal ang sugat mo. Tahimik lang si Amanda. Nasa gilid at nakikinig lang. Pinipigilan niyang huwag magsalita ngunit ramdam niya ang bigat sa dibdib. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Clarice. Bandang 12:00, nagsimula na namang kumirot ang kanyang sugat. Para bang may humuhukay mula sa loob ng balat niya. Napasigaw siya. Tay, ang sakit. Parang hinihila ang pisngi ko. Mabilis na tumakbo si Dory papunta sa kwarto niya. Diyos ko, Clarice, lalo pa lumaki yung sugat mo. Kailangan na talaga magamot yan. Pumayag ka na kasing dalhin yan kay Mang Ernesto, anak. Wag, ayoko. Baka lalo ako mapahiya at lumala pa itong sugat ko. Anak, mas mapapahiya ka kung tuluyang mabulok ang mukha mo. Bukas, sa ayaw at sa gusto mo, dadaling kita kay Mang Ernesto. Kinabukasan nga, maaga silang nagpunta sa bahay ni Mang Ernesto kahit pa nagmatigas si Clarice. Amoy insenso ang paligid at puno ng mga bote na may lamang langis at dahon. Nasa isang maliit na kubo ang albularyo at nakasuot ng puting kamiseta at may hawak na kahoy na baston. Mang Ernesto, tulungan niyo po ang anak ko. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Itinuro niya si Clarice na nakayuko at natatakpan ang mukha ng isang panyo. Anak, tanggalin mo yung nakatakip sa pisngi mo. Dahan-dahan namang tinanggal ni Clarice ang panyo at nanlaki ang mata ni Mang Ernesto. Hindi ito karaniwang sugat. Anong ibig niyo sabihin? Isa itong kulam. Ginamitan ng larawan at dugong itim para mabulok ang laman ng mukha mo. Kulam? Sino naman ang gumawa nun sa akin? Huminga ng malalim si Mang Ernesto at naglagay ng langis sa kamay at pinisil ang sugat ni Clarice. Agad na umagos ang dugo at nana, kasabay ng pag-iyak ni Clarice sa sobrang sakit. Aray, tama na! Kailangan kong malaman. Itinaas niya ang kamay at parang may ibinubulong. Ilang saglit pa, nagdilim ang paligid ng kubo. Tumutunog ang mga bote at parang may kidlat sa langit kahit may araw. Ang nagpagawa nito ay hindi ba isang taong malapit sa inyo? Sa ngayon ay hindi ko pa siya matukoy. Malapit sa amin? Diyos ko, sino naman ang gagawa nito sa anak ko? Ang kulam ay bunga ng galit. Kung sino man siya ay hindi niya matitiis habang nakikita ang paghihirap mo. Lalabas din ang katotohanan. Pag-uwi ay tulala si Clarice. Hindi siya makapaniwala na may taong naghangad na saktan siya ng ganon. Sa bawat tingin niya kay Amanda, parang kumikirot lalo ang sugat niya ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit ganon ang pakiramdam niya. Tay, sigurado ba kayo may gumagawa nito sa akin? Tama kaya si Mang Ernesto? Anak, hindi ko alam. Pero sa mga inakto mo nitong mga nakaraan, baka may isang tao ka nasaktan sa mga pananalita mo. Pero hindi sapat yun para gawin niya sa akin to. Wala siyang karapatan, Tay. Kinagabihan ay muling sumakit ang sugat ni Clarice. Habang umiiyak siya sa kama, nakaupo si Dory sa tabi niya at hinihimas ang buhok niya. Si Amanda naman, nakaupo sa sala. Hawak-hawak niya ang rosaryo ngunit hindi makapagdasal ng maayos.
Nang marinig niya na muling sumisigaw si Clarice sa kwarto, napapikit si Amanda at tuluyang bumagsak ang mga luha. Diyos ko, ako ang dahilan nito. Ginawa ko lang to para turuan siya ng leksyon. Pero bakit ganito? Kinakain ako ng konsensya ko. Bandang 3:00 ay biglang nagising si Clarice. Nang tingnan niya sa salamin, halos kalahati ng mukha niya ang natatakpan na ng sugat. Parang nabubulok na ang buong pisngi niya. Tay, hindi ko na kaya. Ayoko na ng ganito. Kapit lang anak, hahanap tayo ng paraan. Huwag kang susuko. Sa gilid ng pinto ay nakatayo si Amanda. Nakayuko at halos mahulog sa bigat ng konsensya. Sa loob ng kanyang dibdib, isang tanong ang paulit-ulit. Kung hanggang kailan nga ba niya kakayanin ang bigat ng konsensya. Kinabukasan, halos hindi na makabangon si Clarice. Namamaga ang buong pisngi niya at kumakalat na hanggang leeg ang sugat. Ang kulay nito ay itim na parang nabubulok na karne. Amoy patay na daga ang silid niya kaya pati mga gamit sa kwarto ay halos hindi na matakpan ng pabango ang amoy. Si Dory ay halos nawalan na ng lakas sa kaiiyak habang pinupunasan ng bimpo ang pisngi ng ampon niya. Anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo lang lumalala ang sugat mo. Tay, parang kinakain mula sa loob ang mukha ko. Ayoko na. Tulungan mo ko. Sobrang sakit, Tay. Niyakap siya ni Dory. Ngunit kahit yakap ng nagpalaki sa kanya ay hindi na kayang mawala ang matinding sakit at hapdi. Si Amanda naman, tahimik lang na nakaupo sa gilid ng sala. Walang magawa kundi pakinggan lang ang sigaw at iyak ni Clarice mula sa kwarto. Diyos ko, bakit ko ba naisipang gawin to? Sana hindi ko na lang ginawa. Kinahapunan, muling nagdesisyon si Dory na dalhin si Clarice kay Mang Ernesto. Halos kargahin na niya ang anak palabas ng bahay dahil sa panghihina nito. Pagdating nila sa kubo ng albularyo, bumungad agad ang amoy ng insenso at usok ng dahon na sinusunog. Nasa gitna ng maliit na altar si Mang Ernesto at nakaupo sa banig habang nakapikit at may ibinubulong. Mang Ernesto, tulungan niyo po ulit kami. Lalong lumala ang sugat ng anak ko. Wala na po ba talaga kayong magagawa para labanan to? Ilapit mo siya rito. Dahan-dahang hinila ni Dory si Clarice. Nang makita ng matanda ang sugat ay napailing ito. Kung hindi agad maagapan, baka hindi lang mukha ang kainin ng kulam na ito. Pati kaluluwa niya ay baka madamay. Mang Ernesto, tulungan niyo po ako. Gagawin ko po ang lahat, basta matigil lang to. Kailangan ko magsagawa ng mas malalim na ritual. Pero bago ko simulan, dapat malaman kung sino ang may kagagawa nito. Ang kulam ay hindi gumagana na walang nagutos. Isa sa mga taong malapit sa inyo ang dahilan. Natahimik ang paligid sa sinabi ni Mang Ernesto. Napatingin si Clarice kay Dory at si Dory naman ay napalingon kay Amanda na nakatayo lang sa gilid. Tay, baka isa sa mga kapitbahay na palaging pinagtatawanan at nilalait ko. Baka sila nagpagawa ng kulam sa akin. Huwag kang basta-basta magtuturo, anak. Hintayin natin ang sasabihin ni Mang Ernesto. May paraan pa para lumabas ang katotohanan. Pero tandaan nyo, kapag nalaman nyo na ang totoo, hindi nyo na ito mababawi. Kumuha siya ng maliit na mangkok at nilagyan ng langis at dugo ng manok. Sinindihan niya ang 3 kandila at inilagay sa paligid ng mangkok. Sinimulan niyang bigkasin ang mga dasal. Unti-unting lumamig ang paligid at parang may mabigat na presensya sa loob ng kubo.
Sa bisa ng apoy at dugo, ilantad ang nag-utos ng kulam! Umangat ang usok mula sa mangkok at kumalat sa buong silid. Biglang lumakas ang hangin kahit sarado ang mga bintana. Si Clarice ay napasigaw sa sobrang sakit na para bang nilalatigo ang kanyang sugat mula sa loob. Tama na! Ang sakit! Anak, Mang Ernesto, bakit lalo siyang nahihirapan? Dahil lumalaban ang nag-utos, ayaw niyang lumabas ang katotohanan, pero hindi siya makakatakas! Itinutok ni Mang Ernesto ang kanyang baston kay Amanda. Agad na nanlaki ang mata ni na Dory at Clarice. Ikaw! Ikaw ang may kagagawan nito! Hindi ako. Hindi ko kaya. Tita Amanda, ikaw? Bakit mo to nagawa sa akin? Sandaling katahimikan ang namayani bago nagsalita si Amanda. Nagsimula siyang umiyak sabay lahad sa katotohanan. Oo, ako nga. Ako nagpagawa nito. Dahil sa lahat ng mga pangalipusta mo. Araw-araw mo ako tinutokso, binabastos at pinaparamdam na wala akong halaga. Pati kapatid ko sinasaktan mo sa mga salita mo. Hindi ko na kinaya. Kaya ko nagawa sa iyo to, Clarice. Napatulala si Clarice. Hindi siya makapagsalita. Si Dory naman ay halos manghina at napaupo sa sahig. Amanda, kapatid kita. Bakit? Bakit mo naman hinayaan na umabot dito? Itinuturing kong anak si Clarice at sana tinuring mo rin siyang pamangkin. Akala ko kapag naghirap siya, matututo siya. Pero habang lumalala ang sugat niya, lalo lang akong kinakain ng konsensya. Mahal na mahal kita, kuya. Ayoko na makita kang iniinsulto at sinasaktan ng ampun mo, kaya ako nagawa to. Pero mali ako. Nang marinig yun ay tuluyang bumigay si Clarice. Napaluhod siya sa sahig at umiiyak. Ang sugat sa kanyang pisngi ay lalo pang naglabas ng nana at dugo. Tay, patawarin mo ako. Tita Amanda, lahat ng ginawa ko mali. Hindi ko naisip kung gaano kasakit para sa inyo ang mga sinabi ko. Lagi kong iniisip ang sarili ko lang, na ako lang ang tama. Kaya ngayon ako itong pinarurusahan. Anak! Niyakap ni Dory ang ampon niya kahit puno ng dugo at amoy ang sugat nito. Clarice, hindi ko ginusto na umabot ka sa ganito. Sana noon pa lang nagsabi na ako ng sama ng loob ko. Sana hindi ko nalang pinili ang ipakulam ka. Kung tunay na pagsisisi ang nararamdaman nyo, may paraan pa para alisin ang sumpa. Pero hindi ito madali. Itinuro ni Mang Ernesto ang mangkok na puno ng dugo at langis. Amanda, ikaw ang nag-utos ng kulam. Ikaw lang din ang may kakayahang bawiin ito. Pero dapat mula sa puso mo handa kang isuko ang galit at kapatawaran. Gagawin ko kahit ano, basta matigil na to. Lumapit siya sa altar at inilapit ang dalawang kamay niya sa apoy ng kandila at nagdasal. Habang bumubulong siya ng paghingi ng tawad, unti-unting lumiwanag ang paligid. Pinapatawad na kita, Clarice, at hinihingi ko rin ang kapatawaran mo. Biglang kumalma ang sakit na nararamdaman ni Clarice. Ang dating pamamaga at sobrang sakit ay unti-unting nabawasan at huminto na ang pag-agos ng dugo. Umiiyak siya habang hinahawakan ng kamay ni Amanda. Tita, patawarin mo ako. Ang sama-sama ako sa'yo. Hindi ka karapat dapat sa mga ginawa ko. Salamat dahil kahit mali ang paraan, tinuruan mo po ako ng leksyon. Si Dory ay hindi na napigilan ng emosyon.
Niyakap niya ang kanyang ampon pati na ang kanyang kapatid. Amanda, Clarice, sana ngayon tapusin na natin ang lahat ng galit. Hindi ko kayang mawala sa akin ang kahit isa sa inyo. Pagkatapos ng ritual, unti-unting nagsimulang maghilom ang sugat ni Clarice. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit naiwan ng isang malalim na pilat sa kanyang pisngi. Para sa kanya, yun ay marka ng lahat ng kanyang kasalanan at ang paalala ng pagbabago. Kinagabihan, habang nakahiga sila sa sala ay nagpasya na si Amanda na umalis na sa makalawa. Pagsapit ng umaga, tila mas magaan ang pakiramdam sa bahay nila Dory. Kahit may pilat pa rin sa pisngi si Clarice, hindi niya na ito iniisip pa. Ang dating amoy bulok sa silid niya ay napalitan na ng amoy ng bagong linis na sahig at kaunting pabango ni Dory. Sa unang pagkakataon, matapos ang matinding hirap, nakatulog ng mahimbing si Clarice. Si Amanda naman ay hindi mapakali. Buong gabi siyang nakaupo lang sa sala. Kahit anong pilit ni Dory na ipaglaban ang pag-alis niya, buo na ang desisyon ng kapatid niya. Kuya, hindi ako pwedeng manatili dito. Gusto ko na rin kasing patunayan sa sarili ko na kaya ko mamuhay mag-isa. Pero saan ka pupunta, Amanda? Wala ka pa naman pwedeng pasukan trabaho. Paano ka mabubuhay? Hindi ko pa alam, pero mas mabuti nang magsimula ako sa malayo kaysa araw-araw kong makita ang kasalanan ko rito. Si Clarice na noon ay bagong gising at nakaupo ay napatingin kay Amanda. Mahina ang boses niya ngunit buo na ang loob. Tita, kung aalis ka, sana baunin mo rin yung sinabi ko kahapon. Pinatawad na kita. Hindi ko man mabura lahat ng ginawa ko sa iyo at kay tatay, pero gusto kong magsimula rin tayo pareho. Salamat, Clarice. Amanda, kahit saan ka man pumunta, tandaan mo ha, kapatid pa rin kita. Hindi magbabago yun. Kinahapunan, nag-empake si Amanda. May dala siyang 2 bag na puro lamang damit at kaunting gamit. Ilang kapitbahay ang nakakita sa kanya at nagtanong kung bakit siya aalis. Wala siyang maipaliwanag kundi isang tipid ng ngiti lang. Habang nakatayo sa kanto ay nakatingin sina Dory at Clarice. Hawak-hawak ni Clarice ang kanyang pisngi at parang kinakapa ang bakas ng sumpa. Tay, baka hindi na bumalik si tita, no? Hayaan mo siya, anak. Minsan kailangan ng tao ng bagong simula. Pero sigurado ako, babalik siya. Bago umalis, lumapit si Amanda kay Clarice. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Anak, sana tuparin mo yung sinabi mo, ha? Magbago ka. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo sa akin. Hindi lahat ng tao tatanggap na lang basta. Hindi lahat kayang magpatawad. Opo, tita. Natuto na ako. Sobra na ang kapalit na natanggap ko. Pagkatapos nilang magyakapan ay tuluyang umalis si Amanda. Ang yapak niya sa kalsada ay parang mabigat. Ngunit dala niya ang pag-asang baka sa bagong lugar ay makapagsimula siyang muli. Makalipas ang 1 linggo, nagsimulang bumangon si Clarice. Hindi na siya palaging nagkukulong sa kwarto. Natuto siyang tumulong sa bahay. Nagwawalis, naglalaba, at minsan ay nagluluto. Kahit hindi maganda ang pilat sa kanyang mukha ay tinatanggap na niya ito bilang bahagi ng pagkatao niya. Isang umaga, lumapit siya kay Dory habang nagtitinda ito ng kakanin sa harap ng bahay bilang sideline. Tay, pwede ba akong tumulong? Ako nang sisigaw para tumawag ng mga bibili. Aba, ikaw na ba yan, anak? Dati halos hindi mo magawang bumangon dahil napapagod ka kamo. Tapos ngayon gusto mong tumulong? Kailangan, tay, eh. Hindi na pwedeng puro ako reklamo at pamimintas. Gusto kong makabawi sa inyo. Natuwa si Dory. Unti-unti niyang nakikita ang pagbabago sa kanyang ampon.
Ngunit hindi naging madali ang lahat. Marami pa ring kapitbahay ang nakatingin ng masama kay Clarice. May mga bulungan pa rin kapag dumadaan siya sa tindahan. Lahat ng bulungan ay naririnig ni Clarice, ngunit imbis na sagutin ng pabalang, ay ngumingiti siya at yumuyuko. Magandang araw po. Nagulat ang mga kapitbahay. Hindi sanay ang mga ito na magalang siya. Kinagabihan, ikinwento ni Clarice kay Dory ang nararamdaman niya. Tay, masakit din pala kapag nilalait ka. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit nasaktan si Tita Amanda. Ganito pala ang pakiramdam kapag minamaliit ka. Anak, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang sinasabi ng tao. Pero kontrolado mo kung paano ka sasagot. Kung kaya mo maging magalang kahit binabastos ka, ibig sabihin nun, mas malakas ka kaysa sa kanila. Oo nga, Tay. Hindi ko na uulitin ang dati kong ugali. Ayoko nang maging lapastangan. Makalipas ang isang buwan, napadaan si Mang Ernesto. Nakita niya si Clarice na nagwawali sa bakuran. Napansin niyang naghilom na ang sugat nito, ngunit nanatili ang malalim na pilat. Kumusta ka, Dory? Ayos na ba ang lahat? Mang Ernesto, salamat talaga sa ginawa niyo. Kung hindi kayo tumulong, naku, baka wala na si Clarice ngayon. Hindi ako ang tunay na tumulong, Dory. Kayo ang nagpagaling ng sugat sa pamamagitan ng kapatawaran. Tandaan ninyo, ang kulam ay hindi lamang sugat sa katawan, kundi sugat din sa puso. Kapag natutunan niyong patawarin at mahalin ang isa't isa, doon lang talaga natatapos ang sumpa. Maraming salamat po, Mang Ernesto. Natuto na po ako sa mga pagkakamali ko. At ngayon bumabawi na ako. Mabuti, ang pilat na yan sa mukha ay huwag mong ituring na kahihiyan. Gawin mo yang paalala. Sa tuwing makikita mo yan, alalahanin mo kung paano ka nagkamali at paano ka bumangon. Lumipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay nila. Si Amanda ay paminsan-minsang nagpapadala ng pasalubong mula sa malayong bayan kung saan siya nagtatrabaho bilang kasambahay. Sa bawat tawag niya, may mga salitang puno ng pagsisisi. Ngunit naroon din ang pag-asa na balang araw, babalik siyang walang galit at walang pinapasa na hiya. Samantala, si Clarice ay natutong maging mabait at masunurin. Natuto siyang magpatawad sa sarili at sa iba. Natuto rin siyang humingi ng tawad sa mga kapitbahay na dati niyang minamaliit. Hindi man agad nawala ang takot at duda ng mga tao sa kanya, ay ramdam niyang unti-unting nagbabago rin ang tingin nila. Wakas!